Tayo po ay dumako na po sa ating pag-aaral sa mga pong ito. Ang ating pong pag-aaralan ay sa aklat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ano po? Dito tayo sa Romans chapter 9. Doon ko nagkakamali, doon sa verse 22. Doon tayo natapos. Dito sa pag-uusap na ito, sa bahagi na ito ng sulat ni Pablo, dina-address niya yung kaisipan ng mga Hudyo na sila po ay ligtas dahil sila lahi ni Abraham. Yan ang kailang kaisipan. At ito ay sinisira ni Apostle Paul na hindi gano'n. Dahil sila ay anak ni Abraham o lahi ni Abraham, sila ay automatic na sila ay maliligtas. Hindi yan sinasabi ni Pablo. Doon sa Romans chapter 9, doon sa verse 22, ano po? Ito tayo magsisimula. Palagi ko matatapos na po natin ang aklat na ito sa ikasyam na talata, kabanata. Sa araw na ito. Dito po sa bahagi ito ngayon. What if God wanting to show His wrath and to make His power known, and through the much long suffering, the vessels of wrath prepared for destruction, and that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared beforehand for glory, even us, who be called not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, kaisipan ng mga Hudyo, sila'y maliligtas dahil sila'y lahi ni Abraham. At sa ganung paraan, ang mga Gentiles, hindi sila maliligtas dahil hindi sila lahi ni Abraham. Ang sabi ni Pablo, hindi ganun kanya. Pasilin natin kung sa unang bahagi ng verse 22. Ito'y patungkol sa mga Hudyo. Ano kung sa pagnanais ng Diyos na ipakita kanyang puot at ipakilala kanyang kapangyarihan, ay nagtiis na may pagtsatsaga sa mga kinapuotan niya na nihanda para sa pagkawasan, upang maipakilala niya ang kayamanan ng kanyang kalalatihan sa mga kinaawaan na kanyang inihanda ng una pa sa kalalatihan kanya. Maging sa atin na kanyang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi mula rin sa mga Hentil kanya. Makikita natin sa ating pag-aaral, ang Diyos, pinagtingsan niya yung Pharaoh. Binigyan siya ng pagkakataon na magsisi. Kaya hindi siya nagsisi, kaya siya ay kinapuotan ng Diyos at pinarusahan kanya. Ganyan din ang bansang Israel. Sa tagal ng kanyang pagtitiis sa bansa matigas ang ulo, pinagtiyaga ng Diyos. Binigyan sila ng pagkakataon na magsisi. Pero hindi sila nagsisi. Kaya in the end, sila ay tinakwil ng Diyos bilang kanyang bayan. So kung sino maliligtas at hindi, inaayon sa kalooban ng Diyos, ibig sabihin. Meron siyang kalooban na ibinigay sa atin para tayo maligtas. Kaya wala tayong karapatang tayo ay magreklamo laban sa Diyos. Karapatan niya kung sino ang kanyang parusahan, yung mga nagkakasala laban sa kanya, at ang tao wala siyang karapatan na magreklamo kanya. Siya yung mga Hudyo nagre-reklamo sila Bakit kiniligtas natin ang mga Gentiles? Ganon din ang kaisipan ni Jonah sa Old Testament, bakit ayaw niya pumunta sa Nineveh? Sila yung mga Hentil kanya. Hindi sila kabilang sa bansang Israel. So wala silang karapatan kanya na maligtas. Ayaw niya pumunta roon. Yun ang kailang kaisipan. Dito sa Romans chapter 1, verse 16. Magsimula tayo 16. Dito natin makikita, nagsimula yung si Pablo rito. Ang kaligtasan ng Diyos ay sa pamagitan ng Ebanghelyo. Basahin natin. Sapagkat hindi ko ikinaya ang Ebanghelyo, sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at hindi sa Grego. Sa verse 18. Sapagkat ang puot ng Diyos inahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao. Na sa pamagitan ng kailang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. So, bakit sila parusahan? Dahil sila ay lumalabag sa Diyos. Yun yung sabihin. Hindi sila kinapopotan ng Diyos per se, hindi naman. Dahil wala namang kinapopotan ng Diyos per se. Kundi sila ay nagkasala laban sa Diyos. Yun ay totoo sa Pharaoh, totoo rin sa bansang Israel. Ngunit makikita natin
ang Diyos ay matyaga. Mahabang kanyang pasensya sa tao. Kahit sa mga tao iniisip niya na lumalaban sa kanya, mahaba pa rin ang pasensya niya. Dalawang bagay yun. Para binibigyan niya pagkakataon ng tao na magsisi, at para may pakilala niya na ako yung kailalaban sa Diyos, wala kang magagawa. Sapagkat siya'y makapangyarihan sa lahat. Dito sa Bagong Tipan, sa Pangalang Pedro, chapter 3, verse 9. Iniisip natin, dahil ang konteksto nito ay pagdating na maguli ng Panginoon. Meron naglilibak na sinasabi, di na darating yan, ganyan. Di na darating yan. Huwag na kayo maghintay, ganyan. Pero sabi ni Apostle Peter, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Meron siyang pangako na John chapter 14, di ba? Ang pangako niya, pag naihandangan niya yung dakong titirhan ng mga Kristiyano, babalik siya kanya. Dito sa 2 Peter, sabi, hindi na siya babalik, kanya lang. Hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba, kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino mga ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Yung pagsisisi. Hindi limitado yun sa I'm sorry, hindi yun. Kasama yun, pero kasama rin yung pagbabagoan niya. Kaya pag nagsising isang tao, nagkaroon siya ng pagbabago ng kanyang kaisipan. At pagbabago rin siya, ibig sabihin ng pagsisisi. So, kaya nga, pinapakita ng Diyos, consistent ng Diyos. Siya'y mapagpahinuod sa atin. Kaya ba kasalanan o hindi? Binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo magsisi. So, ito sabi nga natin, ang kanyang pagtsatsaga, or patience, or perseverance. Nakita natin kay Paraon, binigyan siya ng ilang salot. Hindi niya kagad binigay yung pinakamatinding salot. Unti-unti lang. Binibigyan niya siya ng pagkakataon na magbago ang kanyang kaisipan. Ganun din sa bansang Israel. Makita natin. Sa matabang panahon, pinagtsagaan niyang ang bansang yun. Sabi nga sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi niya, let us reason together, kanya. Na nagiging-usap ang Diyos sa bansang Israel na baguhin niya kanyang pag-uugali sa harapan ng Diyos. Pero di sila nagsisi, mga kapatid. Sa Romans chapter 2 verse 4, ito ang hindi naintindihan ng mga Hudyo. Akala ng mga Hudyo dahil sa patuloy na pagtsatsaga ng Diyos at patuloy na pagbibigay ng biyaya sa bansang iyon, sila'y paborito ng Diyos. Actually, hindi, mga kapatid. Kamisan, meron kaisipan din ng ibang mga Kristiyano, bakit kanya, nagkakamali, bakit kanya ako'y nagkinapopuota ng Diyos samantalang ako'y binibigyan niyang biyaya? Ganoon din ang mga tao sa kalibutan. Bakit niya sinasabi na hindi kayo maliligtas kanila? Samantalang tignan mo kami. Kami punong-puno ng biyaya kanila. Pero hindi yan ang point. Sa Romans chapter 2 verse 4 hanggang verse 6. Or do you despise the riches of His goodness, forbearance, and long-suffering? Hindi nyo naintindihan kanya. Sabi ni Apostle Paul. Hindi nyo naintindihan ang kanyang kabutihan kanya, ang kanyang pagtiti sa inyo. Not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Di ba, dapat ang naisip ng mga Hudyo, hindi paborito sila ng Diyos. Na yung mga kabutihan, pagtsatsaga ng Diyos, ay ginagawa ng Diyos sa kanila upang sila yung magsisi. Ito rin po isang aral sa atin. Kung may mga kapatid na alam natin nagkakamali, isang bagay na pagsabihin natin sila, pero isang bagay rin na tayo gawa ng mabuti, baka sakali sila magsisi, katulad ng style ng Diyos. But in accordance with your hardness and your impenitent heart, yun ang karakter ng mga Hudyo. Katulad ng Paraon, matigas ang kailang puso, at hindi siya na nagsisisi. Sa Jeremiah chapter 6 verse 6 niya, sabi na, bumalik kayo sa mga dating mga landas kanya. Nandoon kanya ang katwiran ng Diyos. Ang sabi ng Israel, hindi kami lalakad doon kanila. Doon ang katigasan ng kailang puso. You are treasuring up for yourself wrath
in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. This is judgment day. Will render to each one according to his deeds. Yun ang basya ng Diyos. Kung ano ang ating ginawa, yun ang magiging bunga rin ng ating pag-uukom sa atin. Hindi tayo sumunod sa Diyos, hindi tayo maliligtas. So yun ang sinasabi ni Pablo dito sa talatang ito. Hindi lang kayo kanya, pati mga hindi. Kung inyong isipin kanya na kayo ay pinagtiyaga ng Diyos sa mahabang panahon, sa gitna ng inyong katigasan ng puso ninyo kanya, na kayo maliligtas dahil kailangan ni Abraham. Hindi, kanya. Hindi nyo naintindihan. Ang pagtsatsaga sana ng Diyos ay magdudulot sa inyo ng kaligtasan. So, sino yung sinasabi ni Paul at yung sinasabi ni Pedro? Itong dalawang ito, wala akong nakita sa buong bagong tipan na sila nagsama sa gawain ng pangangaral. Dahil basically, si Pedro ay nandoon sa Israel, sa lugar ng mga Hudyo. At si Pablo ay nasa lugar ng mga Gentiles. So sila magkaibang gawain. Pero parang sinasabi nila, dito sa 2 Peter pa rin, chapter 3, ano po? Basahin natin. Na sabi dito na ang kayong pagtsatsaga ng Diyos ay kaligtasan. Ganyan, basahin natin. Verse 14. Kaya minamahal, yamang kayo naghihintay sa mga bagay na ito. At pagsikapan ninyong magtagpuan kayo sa kapayapaan na walang duwis at walang kapintasan sa paningin niya. At ang inyong ituring ang pagtsatsaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan ganyan. Gaya rin naman ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungan ibinigay sa kanya, ay sinulatan. Ito yung sinasabi niya. Sabi ng pagtsatsaga ay kaligtasan. In other words, pag tayo po yung nagtsaga sa pagsunod, tayo maliligtas. Ang pagtsatsaga ng Diyos ay magdudulot sa atin ng kaligtasan kung magtsatsaga rin tayo sa pagsunod sa Diyos, kanya. So, itong pagkakawani ng mga Hudyo sa kailang kaisipan. Lahat kami ni Habla, maliligtas kami, kanya. Ang sabi ni Pablo, hindi. Hindi siya ganung paraan. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Dahil sa lahi ni Abraham, sila ay maliligtas. Kanya. Dito sa binasa na natin, nauna tayo, kanya. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot and blameless. Alam niyo yung special ng without spot and blameless, hindi naman walang kasalanan. Wala naman taong gano'n. Generally, pag nakita ka ng mga tao, wala silang masasabi sa iyo, nang ibig sabihin no. May mga tao na, pag pinagkita mo siya, ay, tao yung kanya, siguro yung ganyan yung sinasabi nila. Pero kung minsan, pag pinagkita mong isang tao, wala akong masasabi doon kanya. Yun ang ibig sabihin, without spot and blameless. Hindi siya, wala ang kasalanan. And consider that the long suffering of our Lord is salvation. Kaya hindi pa siya dumarating eh. Kaya binibigyan tayo ng pagkakataon tayong maligtas. As also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you. As also in all his epistles, speaking to them of these things, in which are some things hard to understand. Ito yun. Basically, ang sinasabi nito ni Peter ay ang aklat ng mga taga-Roma. Dahil siyang pinakamahirap na aklat sa bagong tipan. Which untaught and unstable people twist their own destruction as they do also the rest of the scriptures. Alam niyo kung sino sinasabi rito ni Apostle Paul, ni Apostle Peter. Lahat ng mga denominasyon, ganun sila. Pinapalipit nila ang salita ng Diyos. At ito ay papunta sa kailang kaparusahan ganyan. So, yun ang sinasabi ni Pablo at saka ni Peter. Ang pagtsatsaga ng Diyos ay ginagawa niya para sa ating kapakanan. Para tayo magbago, tayo maligtas. Hindi yung meron siyang paborito na sinasabi na mga Hudyo, kami, lahi ni Abraham, ngayong maliligtas. So, hindi totoo yun. The verse 23. And that He might make known the riches of His glory on the vessels of mercy, which He had prepared beforehand. So, ito sinasabi nila, predestination kanila. So, meron ng itinalagang Diyos na lalagyan ng kawa kanya. So, itinakda ng Diyos ang lahat ng maliligtas bago pa dumating ang Panginoon. Hindi na ibig sabihin. Nakita na natin doon sa unang bahagi ng ating pag-aaral
na huy kayo magiging lalagyan ng kawaan, ay dahil sa yung ginagawa. Hindi dahil sa ikay pinili ng Diyos na walang basihan. Yung tinatawag ng personal predestination, ito yung labag sa katauhan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, pag mayroong tinakda ng Diyos na maliligtas, at may tinakda ng Diyos na hindi maliligtas, meron siyang kinikilingan. Di ba meron siyang kinikilingan? Basta kanilang nililigtas dahil gusto na maligtas. Hindi mapaparusahan dahil gusto niya maparusahan. Hindi gano'n. Pero system ng banal na kasulatan, tayo magiging lalagyan ng kaawaan ng Diyos. Depende sa ating ginagawa. Doon sa kalooban ng Diyos. Ano bang inianda niya beforehand? Yung paraan. Kung paano ka magiging lalagyan ng kaawaan. Hindi yung kung sino ang lalagyan ng kaawaan. Magkaiba yun. Yung personal predestination, sinasabi nila, itinakda na ng Diyos kung sino ang lalagyan ng kaawaan. Ang sinasabi ng Biblia, sinasabi, tinakda ng Diyos yung paraan. Paano ka maging lalagyan ng kaawaan. Ganyan. Para yung illustration natin na sinabi natin, kung ang isang bus ay predestined pumuntang Maynila, pupunta sa Maynila yan. Kaya mayroon siya laman o wala. Pero pag sumakay ka doon sa bus na yan, pupunta sa Maynila. So, gano'n yung kaligtasan na sinabi sa atin ng Diyos. Itinakda ng Diyos yung bus. O, depende sa'yo, sasakay ka o hindi. So, yung sinasabi. Even us, who be called, not of the Jews only, but also of the Gentiles. So, sinasabi rito, ito yung pangkalahatan. Pasinin nyo, ito sinasabi ni Pablo, ito yung sinabi ng Diyos kay Abraham. So, sa Genesis chapter 22, verse 18, sabi niya, at sa pamamagitan ng binhi, ay pagpapalay ng lahat ng kansalupa kanya. Lahat ng kansalupa, all the families of the earth. Jews or Gentiles, di ba? So ito yung makikita natin tinupad sa pamamagitan ng ating Panginoon. Sa pagkakataon nito, nang isulat ang akalat na ito sa mga taga-Rome, meron namang hinti na Kristiyano. May mga Hudyong Kristiyano, may hinti na Kristiyano, and by number, siyempre, mas maraming Gentiles. Ang mga Hudyo, nasa Israel lang yan, yung nagsipangalat. Ang mga Gentiles, subok sa kalimutan nyo. Kaya sa panahon natin ngayon, wala na mga Hudyo. Dahil ang lahi ng mga Hudyo ay wala na talaga. Yung bang sinasabing Israel ng Israel sa panahon natin ngayon, hindi talaga Israel yun. Yung Israel ng Diyos, patagal nang wala. Nung nagiba ang templo sa Jerusalem, AD 70, ando doon lahat ng kailang birth certificate, yung kailang salin lahi. Sinasabi kung saan kang lahi nang galing, kay Juda, etc. Nasunog lahat yun. So wala lang silang basis para malaman na sila yung Hudyo. Doon na sila ang bansang Israel bilang bansa. So, tuloy po natin ang ating pag-aaral. Sa pagkakataon na ito, nireject na ng Diyos ang Israel bilang kanyang bayan. Nireject na niya. So in other words, wala na yung premise nila na kami lahi ni Abraham. Dahil nireject sila bilang bansa ng Diyos. Hindi dahil sa katikasan ng kanilang puso, hindi lamang yun. Pero pinatay nila ang anak ng Diyos. Sa Matthew 21 verse 43, basahin natin. Malaki nating binabasa ito pero ito isang verse na dapat nating memorize. Sapagkat ito mahalaga. Ano sabi ng Panginoon? Inalis ng kaharian, ganyan, sa Israel. Ganyan, basahin natin. At ito ay binigay sa ibang bayan. Ito magbasahin natin. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyong kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagbibigay ng bunga nito. Nang gawing bansa ng Diyos ang Israel, ang expectation ng Diyos, sila'y susunod sa Diyos. At makikita nila ang pagkakaiba ng kanyang bansa laban sa lahat ng mga bansa. Pero hindi nila nagawa yun. Dahil sila nagkasala laban sa Diyos. At lalo sila naging masahol sa harapan ng mga hintil. Dahil pareho lang pala tayo ng mga bansang yan, ganyan. So, tinreject na sila ng Diyos. At ang pagtsatsaga ng Diyos, hindi lamang sa mga Hudyo, gayon din sa mga Gentiles. Na wala siyang kinikilingan. Dahil ang kaligtasan ay para sa lahat. Sa Romans 1, verse 16, binasa na natin yun. Bawat sumasampalataya, una-una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego, kanya. Pag sinasabing Grego, ibig sabihin, Gentiles.
Dahil ang salita ng mga Hudyo ay Hebreo. Ang salita ng mga Gentiles sa panahon na yon ay Grego. Yan ang ginagamit. Yan ang universal language sa panahon na yon. Kaya English noon, Greek. Nakita natin. So ito'y para sa lahat. At ang mga Hudyo, galit sila kay Pablo. Kaya pinapatay si Pablo. Tigapasyon ninyo. Kung babasahin niyo aklat ng mga gawa, lahat ng mga lugar na pinunta ni Pablo, gusto siyang patayin. Dahil ang kanyang tinuturong ebanghelyo ay laban sa iniisip ng mga Hudyo. Dahil sa ebanghelyo, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang mga Gentiles sa paningin ng Diyos. Ang kinikilala naman ng Diyos yung mga tao na sumunod sa ebanghelyo. Yun ang kanyang mga anak. Kaya sila yung mga Hudyo o entir sa lahi, walang halaga sa Diyos yun. Tingnan niyo sa Galatia, chapter 3, verse 28. Ang makikita niyo ang pagkakaisa ng Diyos o pagkakaisa ng Biblia, ito'y may pagkakaisa. Doon sa Old Testament, yung lahi ni Abraham, kayo magiging kasi dami ng lahi, bayan mo kanya, ang mga bituin sa langit, at ang mga sa dalampasigan kanya. Yung buhay sa dalampasigan kanya. Basahin na sa 28. Walang Hudyo, Grego mo. Walang alipin ng malaya. Walang lalaki, babae. Sapagkat kay lahat ay isa kay Kristo Jesus. At kung kay Kristo, kayo ay mga binhi ni Abraham, mga tagpagmana ay sa pangako. Yun ang tunay na mga anak ni Abraham. Kaya doon sa unang bahagi na ating pinag-aaralan, sabi, hindi lahat ng Israel ay Israel, kanya. Ang sinasabi ni Pablo, hindi lahat ng lahi ni Abraham ay tunay na lahi ni Abraham. Sino bang tunay na lahi ni Abraham? Yung mga taong sumampalataya sa Ebanghelyo at sumunod sa Ebanghelyo kanya. Yung na kay Kristo. Yan ang mga binhi ni Abraham. Dito sa Efeso, chapter 3, dito, ang katotohanan na ito ay nahilihim sa mahabang panahon. Tinatandaan natin sa kasaysayan, sa Old Testament, hindi man binabanggit ng Diyos ang mga hintil. Pero may plano siya na ang mga hintil ay magiging kasama rin sa kanyang kaharian. Basahin natin. Sa Efeso chapter 3:6. Na sa pamagitan ng pahayag ay pinaalam sa akin ang hiwaga sa kahulugan na ito'y nakatago. Gaya ng nauna kong isinulat sa ilang mga salita. Sa inyong pagbasa ay maunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Sa naunang mga salin lahi ay hindi ito'y pinaalam sa mga anak ng mga tao na gaya ngayon ay pinahayag na sa kanya mga banal na apostol at propeta sa pamagitan ng Espiritu na ang mga hintil ay mga kapwa tagapagmana at mga bahagi ng isang katawan at mga kabahagi sa pangako ni Kristo Jesus sa pamagitan ng Ebanghelyo kanya. So, ang mga hintil ay kabahagi doon sa pangako ng Diyos kay Abraham. Latak ka sa lupa ay pagpapalain ganyan. So, sino yung mga lalagyan ng kawa? Yung sumunod sa Ebanghelyo. Yun ang lalagyan ng kawa. Ngayon, kung ayaw mo sumunod, ikay magiging lalagyan ng kapota. Ayaw mong sumunod sa Diyos. So, dalawang klase. Kumisan, ikay tayong lahat ay dating mga lalagyan ng kapota. Lahat tayo, gano'n. Pero naging lalagyan tayo ng kawaan dahil tayo sumunod sa Ebanghelyo. And he also says in Hosea, si Hosea po ay isang interesting na propeta. Dahil siya'y propeta na inutos ng Diyos na mag-asawa ng isang prostitute. Si Gomer, prostitute yun. Lahat ng mga anak ni Hosea kay Gomer ay hindi niya anak. O ginamit yun ng Diyos na illustration para sa mga Gentiles. Ito mga Gentiles, hindi sila dating minamahal ng Diyos. Pero sila naging minamahal ng Diyos. Hindi sila dating bayan ng Diyos. Pero sila naging bayan ng Diyos. Isahin po natin. I will call them my people who are not my people. Na si Hosea ay propeta, sino ang bayan ng Diyos? Ang bansang Israel. And her beloved was not my beloved. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people, there they shall be called sons of the living God. So, sino tinutukoy rito ng Diyos kay Hosea?
Siguro nung ito isulat kay Jose, hindi naintindihan ng Jose ang sinulat niya. Pero ito yung sinabi ni Pedro, ito yung patungkol sa mga Gentiles. In other words, sa mga Gentiles, hindi sila dating bayan ng Diyos. So ito yung Old Testament. Ngayon, sila yung naging bayan ng Diyos. So ito yung hula o propesya sa mga Gentiles na dati, hindi sila bayan ng Diyos. Wala silang Diyos eh. Hindi sila kasama sa tipan at sa pangako ng Diyos. Pero ngayon, sa pamagitan ng Ebanghelyo, sila yung naging mga anak ng Diyos. Sila yung natupad sa Ebanghelyo. Sa Romans chapter 16, kalahin natin binabasa yan. At ganoon din sa Gawa chapter 10, verse 34. Nang si Pedro ay nakakita ng isang kumot habang sinasabubungan ng mga hayop na iba-iba, pati kasama ng mga hayop na sinabi sa lumang tipan ay marunumin, hindi pwedeng kainin. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko pwedeng kainin ng marumi kanya. Ang sabi ng tinig, ang sinabi ng malinis, huwag mo sabing marumi kanya. So anong primero, hindi naintindihan nyo. Pero nakita ni Pedro kung anong ibig sabihin, no? Sa Acts chapter 10, verse 34, nagsimula magsalita si Pedro, at kanyang sinabi, tunay nga naunawaan ko na walang kinikilingan ng Diyos. Kundi sa bawat bansa, ang sino mang may takot sa Kanya at gumagawa ng matwid ay kalugod-lugod sa Kanya. Wala saan yung personal predestination. Wala. Kung ikay gagawa ng katwiran, yan ang Ebanghelyo, ikay magiging anak ng Diyos. Kanya. So, paano naging anak ng Diyos sa mga Gentiles? Dahil siya sumunod sa Ebanghelyo. Hindi dahil sila paborito ng Diyos. Hindi. Dahil sila sumunod sa Ebanghelyo. In other words, yung sinasabi ni Hosea, ito yung isang pagkakataon na ibinigay sa mga Gentiles. Lahat ba ng mga hintil ay maliligtas? Hindi. Dahil di naman lahat ng mga hintil ay sumunod sa Ebanghelyo. Katulad din sa baliktad natin ng pangungusap, lahat ba ng mga Israel ay mapaparusahan? Hindi rin. Kung sila ay susunod sa Ebanghelyo, sila ay maliligtas. Kasi pwede natin isipin, sila ay tinakwil bilang bansa. Totoo yun. Pero hindi ibig sabihin bilang individual, hindi sila maliligtas. Maliligtas sila sa parehong paraan kung paano maliligtas yung mga Gentiles. Pagdating na sa Romans chapter 11, makikita natin yun. Sinasabi ron ng paano maliligtas sa mga Hudyo. Katulad kung paano maliligtas sa mga Gentiles kanya sa pagsunod sa pamagitan ng Ebanghelyo. So yung sinasabi nito, mga Hudyo kanya, hindi ibig sabihin, like kay ni Abraham, automatic ligtas kayo kanya. Hindi totoo yun. Dahil dating yung mga Gentiles, hindi bayan ng Diyos kanya, sila naging bayan ng Diyos. So wala sa lahi. Sinasabi ni Pablo, wala sa lahi yan. Verse 27. Isaiah also cries out concerning Israel. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, the remnant will be saved. For he will finish the work and cut it short in righteousness, because the Lord will make a short work upon the earth. Tingnan ninyo. Dito isang argument, makikita natin. But kami lahi ni Abraham. Kami bansang Israel. Kami liligtas kami kanya. Hindi rin sabi ni Pablo. Kahit kasing dami ng buhangin sa dagat ang lahi ng Israel, hindi naman sila lahat kanya naligtas. Ano na sino naligtas? Ang labilang, the remnant of the saved. Kung pupunta tayo sa Babylonian captivity, hindi lahat ay bumalik. Remnant ang bumalik sa lupain ng Israel. So sa panahon ng ating Panginoon, ito yung mga lahi ng remnant. Yung majority nandun pa rin sa ibang bansa. So remnant lang bumalik sa Israel. Sino naligtas doon sa remnant na yun? Remnant of the remnant na naligtas. So hindi pa rin lahat na nagbalik sa Israel ay naligtas. Hindi rin. Yung labi lang ng labi ang naligtas. Kakaunti lang. Isipin natin, sa araw ng Pentecost, ang bilang ng mga lagad ng Panginoon, ilan lang sila? 120, di ba? So ito yung labi ng mga labi. Kakaunti lang. Naragdagan lang sila ng ilan ng mga libo sa pangalan ng Ebanghelyo. So yung kaisipan ng mga Hudyo, kami anak ni Abraham. So kami merong karapatan sa dakilang kawangan ng Diyos. Hindi totoo yun.
Na hindi naman lahat ng Israel maliligtas. Kaya mo maligtas sa statement ni Pablo, hindi lahat ng Israel ganyan. Hindi lahat ng physical na Israel ay naging kabilang sa spiritual na Israel ganyan. Yung labi lang naligtas. So, yung kailang mga propeta, sinasabi, labi lamang kanyang maliligtas. At yung labi na ito, at yung karamihan sa kanila, ay hindi sila maliligtas. So, hindi Israel, iligtas ka kanya, sabi ni Pablo. Katulad ni John the Baptist, nung nakita niya ang Pariseo, mga Sadduceo, lumalapit sa kanya, huwag niyo sabihin kayo lain ni Abraham, kanya. Pwedeng gawa sa mga botong ito, ang Diyos ng kanyang mga anak, kanya. Hindi literal yun, actually. Yun ay hyperbole. Para maipakita lang John the Baptist, huwag niyo pagmalaki kanya na kay mga Israelita. Yung finish the work, short work, ang ibig sabihin, gagawin ng Diyos yan kanya. At ito'y ginawa ng Diyos. Direject na nga niya Israel bilang bansa. At kakampi lang sa bansang yun, ang nagkaroon ng kaligtasan. Kaya nga sabi rito, maalala natin ang Sodom at Gomorrah. Hanggang sa panahon na ito, hindi nila alam kung saan napunta ang Sodom at Gomorrah. Nung sunugin ng Diyos yung lugar na yun, bumagsak sila. Bumagsak yung lugar na yun, pumunta sa Dead Sea, kasi hindi nila wala saan. Nawala sila, walang laing natira sa mga lugar na yun. Pinatay lahat ng Diyos. And as Isaiah said before, unless the Lord of Sabaoth had left us a seed, it would have become like Sodom, and it would have been made like Gomorrah. Alam niyo, ako po ay hindi naman language student, ano po. Hindi rin ako literature student eh. Pero malami kong natututunan sa pagbabasa ng Biblia. Yung mga Hudyo, yung Western poetry, sila ay nasa rhyme, meter, yun sila. Binibilang nila yung stanza, pati bilang ng salita. Tapos yung rhyme sa likod. Sa mga Hudyo, hindi sila ganon. Karamihan sa kailang poetry ay parallelism. Madalas, yung parehong kahulugan. Tingnan niyo sa unang pangungusap, he would have become like Sodom. And we would have been made like Gomorrah. Pareho sinasabi ng salitang yun. So sa pagdaan mo sa Old Testament, yun ang mapapansin mo sa kailang pagsusulat ng kailang mga poem. Ano po? Kaya ako natututuloy lang sa pagbabasa ng Biblia. Kung wala kang natirang labi sa bansang Israel, mawawala rin sila bilang lahi. Ay sabi ni, papasalamat kayo kanya. May natira. Huwag niyo ipagmalaki na kayo mga anak ng Diyos o kayo lahi bansa ng Diyos. Pasalamat kayo may natira kanya. Kung walang itira ng Diyos, mawawala kayo. Katulad ng Sodom at Gomorrah kanya. Kaya lang may natira dahil mayroong lahi ng Diyos. Dahil sa Israel manggagaling ang ating Panginoon sa laman. Kaya hindi lang sila pinatay. Nung natapos siya ng Diyos, yung kanyang purpose, dumating na ang Panginoon, sinamatay, nireject na sila ng Diyos. Wala lang gamit ang Diyos sa bansang iyon, kanya. E nawala rin sila. Doon sa ating pag-aaral sa Biblia, lahat ng inatulan ng Diyos ng mga bansa, silang lahat ay nawala. Walang natira. Kaya nga po ang salita ng mga Romano ay Latin, wala nagsasalita ng Latin. Kahit pumunta kayo sa mga bansa, wala. Saan napunta yung mga Romano? Katulad Sodom at Gomorrah, nawala sila. Nawala na sa kasaysayan. Kaya yung nagbalik sa pagkalipin, sila po yung labi at sila yung mga tapat. Magbabasa natin ang aklat ni Ezra at Nehemiah. Ito mga tao ito, tapat. Up to the extent na hiniwalay nila kailang mga asawang hindi taga-Israel kahit na sila may mga anak. Doon mo makikita kailang katapatan. They were willing to sacrifice para sila maging tama sa harapan ng Diyos. So yung mga naligtas ng Ebanghelyo ay labi ng mga labi. So yung bumalik, na. Naligtas ng Ebanghelyo sa bansang Israel ay labi ng labing yun. So kakaunti lang sila. So anong argument ni Paulo? Hindi sa lahi yan ganyan. Huwag niyo pagmalaki yung sinasabi yung kami, anak ni Abraham, ay maliligtas.
What shall we say then? The Gentiles who did not pursue righteousness have attained the righteousness, even the righteousness of faith. Dalawang klaseng katwiran sinasabi rito. Tandaan natin, ang mga Gentiles, wala silang kautusan ni Moises. Ang kautusan ni Moises, pag ikay sumunod doon, at di ka nagkasala, ikay magiging matuwid. Wala silang batas na gano'n. So, di nila hinahanap yun. Di ba? Ang mga Hudyo, yun ang kailang purpose dapat. Yun ang kailang goal. Eh, hindi rin sila nakarating doon na nagkasala sila. Pero yung mga Gentiles, necessarily, hindi nila hinahanap yun. Wala sila sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ironically, kanya, sila ang naging matuwid. Anong klaseng katwiran? Ang katwiran sa pamagitan ng pananampalataya na walang ibang kundi ang Ebanghelyo. So sabi ni Pablo, tignan niyo mga Gentiles, hindi naman sila lahat ni Abraham. Hindi rin sila kanya, katulad din yung mga Hudyo na inahabol nila yung katwiran sa pamagitan ng kautusan ni Moises dahil wala silang ganung kautusan. Pero sila nakatagpo ng katwiran kanya sa pamagitan ng Ebanghelyo. So, ano sinasabi ni Pablo? Huwag niyo pagmalaki na kayo lahi ni Abraham. Di ba? Yung sinasabi. Basahin natin. Wala silang kautusan ni Moises. So, paano nila makakamtay yung katwiran sa pamagitan ng kautusan ni Moises? Wala lang silang ganung klaseng kautusan. Pero sila naman ay naging mati sa pamagitan ng pananampalataya nang sila'y sumunod sa Ebanghelyo. So, yan ang magkaibang pangitain. Yung mga Hudyo na hinahanap ang katwiran sa pamagitan ng kautusan ni Moises, hindi naman nila nakita sa pamagitan ng Ebanghelyo. Kakaunti lang sila. Yung mga Gentiles na hindi nahanap ang katwiran sa pamagitan ng kautusan ni Moises, dahil wala naman sila sa ilan ng kautusan na yun, sila nakakuha ng katwiran sa pamagitan ng Ebanghelyo. Sa Romans chapter 10, yun ang ating, doon magsisimula si Apostol Pablo. Sa Romans 6:17, ngunit salamat sa Diyos na bagamat kay dating mga alipin ng kasalanan, dahil wala silang pagkakataon na maging matuwid, kayo taus-pusong sumunod sa anyo ng aral na doon ay pinagkatiwala kayo. At pagkatapos na mapalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo sa paggawa ng matuwid. Ano ba yung anyo ng aral na yun? That form of doctrine. Yan ang Ebanghelyo. So, majority ng mga Kristiyano, kahit sa panahon ni Pablo, ay mga Gentiles. Minority, yung mga Hudyo. Yan ay isang malungkot na kalagayan ng mga taong pinagkatiwala ng Diyos ng kanyang kautusan. Sila mismo na dapat nakakilala sa kautusan ng Diyos, sila hindi. Yung mga Hudyo na walang kaalam-alam sa kautusan ni Moises, silang naligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo dahil sila sumunod. Sa mga Hudyo, dahil hindi sila sumunod. So, ibig sabihin, walang predestination dyan. Nasa sa atin. Inilagay na ng Diyos ang biyaya sa harapan natin. Nasa atin. Kung tatanggapin natin o hindi. Yung mga Hudyo, karamihan sa kanila, di tinanggap. Yung mga Gentiles, tinanggap nila. So, yan yung baliktad na kasaysayan dalang lahi, di ba? Dapat sana, ang mga Hudyo, dahil sa kanila nanggaling ang kaligtasan, sila mas marami. Ironically, sila mas konti. And ngayon, wala na sila. Lahat ng mga Kristiyano ngayon, ay galing sila ng mga Gentiles, wala na mga Hudyo, dahil wala na bansang Israel. Ito na po, malapit tayo sa panghuli. But Israel, pursuing the law of righteousness, yan ang kautusan ni Moises, has not attained to the law of righteousness. Sabihin, nagkasala sila eh. Kung sila ay naging tapat sa kautusan ni Moises at hindi sila nagkasala, sila naging matuwid sa harapan ng Diyos. Pero nagkasala sila. Nagkasala sila. Yung mga Hudyo, meron silang loyalty sa kautusan ni Moises. Hanggang sa panahon na yan, pinasusunod nila ang kautusan ni Moises. Pero hindi naman nila sinusunod. Kaya doon sa chapter 15, sinabi doon, bakit natin kanya ipag-uutos ang kautusan ni Moises sa kanila? Samantalang tayo mismo kanya, hindi natin nasunod. Kaya pinipilit natin sa mga Gentiles na wala naman silang obligasyon na sumunod dyan. Tayo mismo hindi natin nasunod kanya. Kaya hindi sila nakarating
sa katwiran. Kaya kausan ni Moises, hindi siya masama. Hindi rin siya kasalanan. Tulad ng pinag-aralan sa Romans chapter 7, hindi mabuting kautusan. Kaya lang, kailangan sundin mo. Yun ang characteristic ng kausan na yun. Kailangan sundin mo. Hindi mo kailangan tagapagligtas. Kailangan sumunod, at ikay magiging matuwid. Hindi siya nakasunod. Dahil lahat yung nagkasala kanya. Walang inaring ganap sa pamagitan ng kautusan sa Galatians chapter 3 verse 10. Otherwise, sila naging matuwid sa harapan ng Diyos. So, yun ang magkaibang larawan ng Hudyo at mga Gentile. Bakit kanya? Bakit hindi na nakita yung kahulugan ng kautusan? Dahil wala silang pananampalataya. Ito yung problema ng mga Hudyo. Doon sa Matthew 15 verse 8 and 9, malayang puso nila sa Diyos. Actually, wala silang tunay na pagmamalasakit. Dahil wala silang tunay na pagmamalasakit, siyempre, hindi ka susunod sa Diyos. Ganoon talaga yan. Kaya tayo sumusunod sa Diyos dahil meron tayong pagmamahal sa Diyos. Di ba? Wala silang pagmamahal sa Diyos. Malayang puso nila sa akin, kanya, anong magiging bungalo? Hindi sila susunod sa Diyos. Why? Because they did not seek it by faith, but as it were, by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone. As it is written, Behold, I lay in Zion a stumbling stone and rock of offense, and whoever believes on Him will not be put to shame. Yan ang ating Panginoon. Nang dumating ang Panginoon, ang mga Hudyo, meron silang sariling kaisipan tungkol sa kailang Mesaya. Ito yung makapangyarihang hari katulad ni David at Solomon, kanila. Yun ang idea nila. Ngayon dumating ang Panginoon, baliktad sa kailang kaisipan. Ang ating Panginoon, mahirap pa sa mahirap. Paano mo expect ang isang Kristo na tayo pangligtas na mahirap pa sa mahirap? So, hindi natin tanggap ang Panginoon. Kasi meron silang expectation kung ano kailang hari kanya. Ito ang irony ng hindi pagkaunawa ng mga Hudyo. Year by year, sila nag-aahin ng mga dugo ng mga hayop para sa kailang mga kasalanan. Pero hindi sila pinapatawad. So ano ang kahulugan ng kausan ni Moises? Ang kausan ni Moises, yung hindi natupad sa kausan ni Moises, ay natupad sa pamamagitan ng ating Panginoon. In other words, yung mga Hudyo na hindi nakaabot sa katwiran ng Diyos, ay naging matwid sa pamamagitan ng ating Panginoon. Yun sa Romans chapter 10 verse 4 po. Sayan natin. Ano ba ang kaugnayan ni Kristo sa kausan ni Moises? Sapagkat si Kristo kinawian ng kautusan upang maging matwid ang bawat sumasampalataya. Ano ibig sabihin? Ang isang bagay na hindi nagawa ng kausan ni Moises ay nagawa ng Panginoon. Ano yun? Wala naging matwid sa kausan ni Moises. Sa Kristo lahat, nagsusampalataya ay magiging matwid. So, ang kahulugan ng kausan ni Moises, kung naintindihan nila pinagagawa ng mga Hudyo, pupunta sa kailang kaisipan, kailan tayo patatawarin ng Diyos? Taon-taon tayo nag-aahin ng mga hayop, dugo ng mga hayop, kung tayo pinapatawad. Kailan tayo patatawarin? Doon ang pumasok sa kailang kaisipan. Dahil kailang pag-aahin, taon-taon, ay anino ng pag-aahin ng kating Panginoon. Yung dapat nakita nila. Kasi hindi na nakita yun. Dahil hindi na naintindihan ang kausan ni Moises. Ang naging dapat sana na hindi sila nakasunod sa kausan ni Moises at di sila nakasunod, dapat nagbigay sa kanilang kaisipan. Isa lang pag-asa natin. Sino yun? At dati na Kristo nagtagapagligtas. Yun ang sinasabi ni Abraham na alam na mga Hudyo na ang binhi ni Abraham ang magliligtas sa kanila. Kaya lang kaisipan nila, silang binhi. Pero tangtunin na binhi ang ating Panginoon. Yun ang naisip nila. Stumbling block. Ito masakit sa ating Panginoon. Siya'y dumating sa kanyang bayan, sabi nga po sa Ebanghelyo ni Juan, pero ang kanyang bayan, di siya tinanggap kanya. Di siya tinanggap. Di siya tinanggap bilang Messiah.
Dahil, sa Acts chapter 1 verse 6, yung kanya mismo mga alagad. Sinabi na ng Panginoon sa Matthew 21 verse 43, aalisin sa inyo ang kaharian at ibibigay sa isang bayan na magbubunga nito kanya. Tinatanong pa rin nila sa Acts 1:6, kailan may sasawala niyang kaharian sa Israel kanya? Pero kasama nilang Panginoon sa loob ng 3 taon. In other words, kahit itong kanyang mismo mga alagad, andun pa rin ang kanilang prejudice sa kanilang kaisipan. Kami ang lahi ng Diyos, babalik sa amin ng kaharian. Pero nireject nila yung Panginoon. Dahil din nila inaasahan ng ipinangakong tagapagligtas ay katulad ng ating Panginoon. Malayang malayo sa standard ng mga tao. So, pansinin natin, kahit po sa atin, ang standard din ng iglesia ay hindi standard ng sanglibutan. Ang standard ng sanglibutan, ganun din. Mayaman, marami. Ang mga maaral ay magaling. Yun ang kailang kaisipan. Baliktad lahat yan. Ginamit ng Diyos lahat ng mababa niya para ihin niya kanya yung mayaman at matataas kanya sa sanglibutan. So, nireject nila ang ating Panginoon. Bilang panghuli, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, subalit ipinangaral namin ng Kristo na ipinako sa krus, na isang katitisuran sa mga Hudyo at kahalan sa mga Hentil ngayon. Katitisuran sa mga Hudyo dahil para sa kanila hindi ang tagapagligtas. Hanggang ngayon, yung allegedly na mga Hudyo, hinihintay pa rin nila ang ating Panginoon na hindi na darating. Dahil dumating na siya. Hindi lang natinanggap. Sa mga Gentiles, sa mga Grego, ang mga Grego silang sentro ng karunungan. Lahat ng mga philosophers noona ay mga Greeks. Hindi lang maintindihan bakit kailangan mamatay ang tao para tayo maligtas. Anong ibig sabihin no? It's beyond reason. Kaya hindi namin maintindihan yan. Kaya nireject nila ang ating Panginoon. Kaya kakaunti lang maliligtas sa mga tao. Wala siyang appeal. Ang Ebanghelyo at ang Iglesia ng ating Panginoon, wala silang worldly appeal. Tandaan natin yun. Yung worldly appeal, gusto nila, yung mga sikat, mga mayaman, marunong, yan ang gusto nila. Ang Iglesia ng Panginoon, baliktad lahat doon. Wala sila lahat ng gano'n. So wala silang worldly appeal. Kaya, kakaunti lang tunay na nakasuktong sa Ebanghelyo. Ironically, hindi lahat ng mga tinatawag na Kristiyan ay maliligtas din. Meron pa rin pattern yan. Tayo labi ng sanglibutan. Ang maliligtas ay labi ng mga labi. Kaya sabi ng Panginoon sa isang bahagi ng Lucas, kapag kaya bumalik ang anak ng tao kanya, siya kayo makakasumpong ng pananampalataya kanya. Yung pangusap nila, galing mismo sa ating Panginoon. Meron kaya ako matatagpuan ng mga tao na tunay na sumasampalataya sa akin ganyan. So, yun yung galing sa ating Panginoon. So, basta salamat po tayo. At least, nandito tayo sa iglesia ng Panginoon. Wala tayo dati pagmalaki dahil tayo diligtas lamang ng Panginoon para tayo maging matuwid. Ito mga Hudyo, sila ay mapagmataas. Kami ang lahi ng Diyos. Kami ang lahi ni Abraham. Yung mga itil na yan, ganyan, hindi maliligtas yan. So dito sa aklat ni Pablo, binaligtad niya yun. Hindi sa lahi yan, ganyan. Kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Sino man ang tatanggap sa Ebanghelyo, magiging lalagyan ng kaawaan ng Diyos, ganyan. Sino mang tatakwil sa Ebanghelyo, magiging lalagyan ng kapuotan ng Diyos, ganyan. So walang kinikilala ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral po sa mga kapong ito. Sa susunod pong 16 lang kabanata yan. Sa susunod po ng mga linggo o loobin ng Panginoon, pupunta tayo sa Romans chapter 10. Sa Romans chapter 10, ang mga Hudyo kanya hindi naligtas dahil ang kailang pagmamalasakit hindi ay sa kaalaman. Ang argument na pwedeng sabihin ng mga Hudyo, kaya kami hindi sumampalataya kanila dahil hindi namin alam. Hindi namin alam ang Ebanghelyo na yan. Hindi rin totoo yun.
dahil pinangalang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yan po magiging pag-aaral po natin sa Romans chapter 10 sa susunod na ligaw, malobin ng Panginoon.